Sa pambungad na eksena, ang isang lalaki ay nasa bingit ng pagkitil ng kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali. Sa kabutihang palad, lumitaw si Yang Bei mula sa kung saan upang tulungan siya. Habang ang mga pulis ay nag-aayos ng gamit pangkaligtasan, nagsimulang sumigaw ang mga tao. Hindi lamang tumulong sa pagsagip sa lalaki ang kanyang kaibigan na kadadating lang, kundi siya rin ang naging dahilan ng pagkahulog ng lalaki. Isang lalaking nagngangalang Yang Bei, na nagtatrabaho sa isang dealership na nagbebenta ng mga high-end na kotse, ang sumali sa balangkas. Si Chol Gu, isang kaibigan, ay nagbigay kay Yang Bei ng isang natatanging gawain, ang paghahatid ng Lamborghini Huracan Special sa isang kliyente sa Cambodia. Gayunpaman, naisip ni Yang Bei na ang gawain ay labis para sa kanya. Kaya nagpa siya siyang ipasa ang gawain sa kanyang kaibigang si Dong Shik, ngunit ang mga aksyon ni Yang Bei ay magdudulot sa kanya ng maraming problema sa hinaharap. Natakot si Yang Bei at nagising kinaumagahan dahil sa isang bangungot at nakaramdam siya ng hindi tama. Lumalabas na masamang balita ang naghihintay kay Yang Bei nang malaman niyang tinakas ni Dong Shik ang Lamborghini na sasakyan. Habang sinusubukan ni Yang Bei na makipag-ugnayan kay Dong Shik, siya ay hindi mapakali at nababalisa. Sa kanyang kamalasan, hindi na matawagan ang kanyang telepono. Nang tawagan ng kanyang kapatid na babae si Yang Bei upang ipaalam sa kanya na namatay ang kanilang ama, naging mas malala ang lahat. Nang makauwi si Yang Bei, lalo siyang namangha at natarante nang malaman na ang kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng isang mahirap na pamana, isang utang na kailangang bayaran kaagad. Lalong naging magulo ang utak ni Yang Bei habang pinag-iisipan ang mga bagay. Sa hindi sinasadyang pagsipa ng lata dahil sa pagkabigo, biglang nabaling ang atensyon ni Yang Bei sa lumang sasakyan ng kanyang ama. Maingat at dahan-dahang sinuri ni Yang Bei ang sasakyan. Naisip niya na baka mabayaran niya ang utang ng kanyang ama gamit ang kotseng ito. Sa kabilang banda, nakipagkita si Dong Shik sa isang customer na handang magbayad ng 1.3 milyong won para sa isang Lamborghini, ngunit kung papayag siyang ilipat ang pera mamaya. Pagkatapos ay ibinigay ni Dong Shik sa buyer ang napakamahal na sasakyan ng walang karagdagang paliwanag. Sa madaling salita, naloko si Dong Shik. Di nagtagal, ang ama ni Yang Bei ay binisita ng tagapamahala ng showroom at lahat ng mga tauhan sa kanyang tahanan upang magbigay ng kanilang huling paggalang. Gayunpaman, ang kanilang tunay na intensyon ay patayin si Yang Bei at ibenta ang kanyang mga organ para makabawi sa kanyang ninakaw na luxury car. Sa pagtatangkang makakuha ng kapatawaran, humiling si Yang Bei ng mas maraming oras upang mahanap si Dong Shik at ang ninakaw na mamahaling sasakyan. Bagamat una nilang tinanggihan ang mga paliwanag ni Yang Bei, ang kanyang lola, na naroroon para sa kaganapan, ay tila napansin na sila ay nagkakasundo. Nagbigay siya ng magiliw na imbitasyon para sa kanila na manatili sa kanyang tahanan. Nang gabing iyon, si Yang Bei ay nakaramdam ng kaba habang iniisip kung paano makakawala sa kamay ng kanyang amo. Bigla na lang siyang nakakita ng lumang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa. Kinaumagahan, nang magising ang amo at ang lahat ng kanyang mga tauhan, nagulat sila nang makitang nagtagumpay si Yang Bei na tumakas sa bahay. Labis na naiinis si Yang Bei sa mabagal na takbo ng lumang kotse habang minamaneho niya ito. Tinanong ng caller na si Chol Gu kung nasaan si Yang Bei. Bilang tugon, sinabi ni Yang Bei na siya ay patungo sa bahay ni Dong Shik upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng sasakyang Lamborghini. Gayunpaman, nang makarating sa lugar ni Dong Shik, nagpahayag ng pagkabigo si Yang Bei nang makitang wala si Dong Shik, lalo na tungkol sa ninakaw na luxury car. Gayunpaman, ang nanay lamang ni Dong Shik ang tangi niyang nakita. Iminungkahi ng ina na makipag-ugnayan si Yang Bei sa dating asawa ni Dong Shik upang magtanong tungkol sa kanyang lokasyon. Matapos makita ang dating asawa ni Dong Shik, nalaman ni Yang Bei na nabaon si Dong Shik sa isang malaking utang. Posibleng iligal niyang ibinenta ang sasakyang Lamborghini para mabayaran ang kanyang mga utang. Hindi rin alam ng dati niyang asawa ang kasalukuyang lokasyon ni Dong Shik. Ipagpapatuloy na sana ni Yang Bei ang kanyang paglalakbay nang magulat siya nang makita ang sasakyan ng kanyang amo, ang Mercy S Classic, ngunit nagulat siya na hindi bumubukas ang mga pinto ng lumang sasakyan. Nakapagtataka, ang vintage na sasakyan ay biglang dumausdos at binangga ang sasakyan na Mercy S Classic ng kanyang amo. Ang mga lalaking nagtatrabaho para sa kanyang amo ay nahirapan ding buksan ang pinto ng sasakyan nang subukan nilang ilipat ang sasakyan. Kinailangan ni Yang Bei na ilipat ang sasakyan mismo sa huli. Agad ding nagbukas ang pinto ng sinaunang sasakyan at kasunod nito, pumasok siya at pinaandar ang sasakyan. Sa sandaling tinitingnan nilang lahat ang sasakyan ng kanilang amo, tinapakan ni Yang Bei ang gasolina at umalis. Mas marami ang humahabol kay Yang Bei habang tumetakas ito sa kanyang amo dahil sa mabagal na takbo ng sasakyan.
May kakaibang nangyari habang tinitingnan ni Yang Bei ang kanyang supervisor na sumusunod pa rin sa kanya. Ang mga ilaw ng sasakyan ni Yang Bei ay biglang bumukas ng mag-isa na nagpahinto sa nasa unahan na kotse at hinamon siya sa isang tunggalian. Lumabas ang mga tauhan ng amo sa puntong iyon at dahil kay Yang Bei, nagsimula ang isang away sa pagitan ng dalawang panig. Nasa loob pa rin ng kotse si Yang Bei na tila medyo naguguluhan, ngunit mabilis na nagmaneho si Yang Bei sa kanan at nagawang makalayo ng lumiko sa kanan at gumana ang radio at turn signal. Nang si Yang Bei ay nasa pagkabalisa, tila ang sasakyang ito ay nariyan upang tumulong. Nang gabing iyon, natuklasan ni Yang Bei na wala siyang sapat na pera nang pumunta siya upang magbayad sa toll gate. Sinabi niya sa opisyal na sasagutin ng sasakyan sa likod niya ang halaga ng tiket nang nagtanong siya. Agad itong tinanggap ng opisyal at pinayagan siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Si Yang Bei ay nagkaroon ng parehong swerte at pagkalito dahil nagamit niya ang lumang kotse ng kanyang ama sa maraming pagkakataon sa panahon ng kagipitan. Nagdesisyon si Yang Bei na magbakasyon dahil napagod siya kasunod ng insidente sa highway. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kasintahan para manghiram man lang ng pera, ngunit laking gulat ni Yang Bei nang pag-alitan siya ng kanyang kasintahan dahil pakiramdam niya ay tumakas siya matapos malaman na buntis ito. Sa isang tense na kapaligiran, pinili ni Yang Bei na matulog sa kotse. Habang nag-iisip, inaalala ni Yang Bei ang mga alaala ng magagandang sandali ng pagkabata kasama ang kanyang ama. Kinaumagahan, nakatanggap si Yang Bei ng tawag mula sa dating asawa ni Dongshik na nagsabi sa kanya na sila ni Dongshik ay nasa beach malapit sa Konggam City. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na binuksan ni Yang Bei ang GPS application para makarating doon. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang cellphone dahil naubos ang baterya. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ng maayos ang GPS sa lumang kotse at tinulungan siyang makarating sa kanyang nilalayong lokasyon. Habang nasa daan, biglang naging mahamog ang panahon. Ipinagpatuloy ni Yang Bei ang kanyang paglalakbay sa tulong ng GPS ng lumang kotse, ngunit bigla siyang sinabihan ng GPS na lumiko. Itinuro siya ng GPS sa isang bangin. Nakaramdam ng gutom, naghanap si Yang Bei ng mga halamang makakain sa malapit, ngunit nakita siya ng may-ari ng maysa nang sinubukan kunin ni Yang Bei ang kanilang mais. Sa kabutihang palad, hiniling lamang ng may-ari ng bukid kay Yang Bei na iuwi siya. Matapos iuwi ang may-ari ng maisan, may isang grupo ng kabataan na kagagaling lang sa paaralan ang nag-selfie sa lumang sasakyan ni Yang Bei. Agad na ini-upload ng dalaga ang larawan sa kanyang social media. Pagkatapos ay nalaman ito ni Cholgo at iniulat ito sa kanilang boss na si CEO So. Nang marinig ang impormasyon, naghanda ang amo na makipagkita kay Yang Bei. Pagdating sa dalampasigan, agad na tinanong ni Yang Bei ang mga tao sa paligid niya tungkol sa mga katangian ni Dongshik. Sa nakuhang impormasyon, agad na hinanap ni Yang Bei si Dongshik sa pamamagitan ng paglibot sa dalampasigan, umaasang mahahanap siya. Kasabay nito, unang napagtanto ni Dongshik ang presensya ni Yang Bei, kaya walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakas sa kanyang sasakyan. Isang habulan sa pagitan ni Yang Bei at Dongshik ang naganap. Akmang aabutan na ni Yang Bei ang truck ni Dongshik, ngunit may isa pang sasakyan na biglang dumaan mula sa kabilang direksyon. Papalapit na ang sasakyan, lumalabas na ang sasakyan mula sa kabilang direksyon ay ang kotse ng amo. Biglang hinabol din ng amo sina Yang Bei at Dongshik. Nagkaroon ng habulan sa kanilang tatlo. Gayunpaman, ang swerte ay nasa panig ni Dongshik sa oras na ito. Ang dahilan ay nakakita sila ng isang kalsada na ginagawa, kaya nagpa siya silang tumawid pa rin sa kalsada at napilitang umatras ng hindi na madaanan ang kalsada. Dahil dito, nasira ang kotse ni CEO So at naubusan ng gasolina ang lumang kotse ni Yang Bei habang hinahabol si Dongshik. Nang huminto ang sasakyan ni Yang Bei, isang matandang lalaki ang sumakay sa lumang kotse na pagkamala na isang taxi. Walang gaanong sinasabi, tinanggap ni Yang Bei ang pasahero. Ang matanda ay handang magbayad ng higit pa upang maihatid siya sa kanyang bahay. Gayunpaman, dahil naubusan siya ng gasolina, kinailangan ng matanda na itulak ang lumang kotse sa pinakamalapit na gasolinahan. Pagdating nila sa gasolinahan, napagtanto nila na ang lumang kotse ay hindi tumatakbo gamit ang gasolina, kundi natural gas. Nangangahulugan iyon na kailangang itulak ng matandang lalaki ang lumang kotse ng isa pang 700 metro. Noong gabing iyon, naalala ni Yang Bei ang kanyang malungkot na nakaraan. Naaalala kung paano nag-away ang kanyang mga magulang kaya kailangan nilang maghiwalay. Ang kanyang ina ay kailangang magtrabaho ng mag-isa, hanggang sa isang araw na nagkasakit ang kanyang ina at nangangailangan ng mga gastusin sa pagpapagamot na hindi na kaya ni Yang Bei. Kaya't nagpa siya si Yang Bei na pumunta at humingi ng tulong sa kanyang ama,
ngunit hindi nakatanggap ng anumang tugon si Yang Bei mula sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, namatay ang ina bago siya natulungan. Sa makatuwid, labis na kinasusuklaman ni Yang Bei ang kanyang ama. Dahil din doon, hindi siya nalungkot nang mamatay ang kanyang ama. Kinaumagahan, nakatanggap si Yang Bei ng tawag mula sa amo ng showroom ng sasakyan. Napag-alaman na dinukot ng amo ang kasintahan ni Yang Bei bilang hostage at pinagbantaan tatapusin ang buhay nito kapag hindi agad nabayaran ni Yang Bei ang utang niya. Ang utang ay may kaugnayan sa ninakaw na Lamborghini na kotse. Binigyan lang ng 3 oras si Yang Bei para masolusyonan agad ang lahat ng gulo na nangyari. Sa wakas, bumalik si Yang Bei sa bahay ng ina ni Dongshik. Agad na nakipag-ugnayan si Yang Bei kay Dongshik at nagpanggap na hawak niya ang kanyang ina bilang hostage at nagbanta na kung hindi uuwi ka agad si Dongshik, hindi mabubuhay ang kanyang ina. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating si Dongshik sa bahay at agad na hinabol ni Yang Bei si Dongshik upang hulihin siya. Sa totoo lang, ayaw ni Yang Bei na saktan si Dongshik, ngunit ang buhay ni Yang Bei at ng kanyang kasintahan ay nakataya kung hindi agad maibalik ang Lamborghini na sasakyan. Matapos malaman ni Yang Bei na ang Lamborghini ay kinuha ng isang buyer nang hindi nagbabayad, pareho silang nagpasya na ibenta ang truck ni Dongshik bilang kabayaran. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay ng ina ni Dongshik upang kunin ang sertipiko ng bahay, ngunit sa daan, biglang nasunog ang sasakyan ni Yang Bei dahil sa sigarilyo ni Dongshik. Matapos patayin ng apoy, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nakarating sa bahay ni Dongshik upang kunin ang sertipiko ng bahay. Pagkatapos ay bumalik sila sa kung saan ibibenta ang truck ni Dongshik. Habang nasa daan, nakatanggap si Yang Bei ng tawag mula kay Bong, ang taong nagpakilala kay Dongshik sa buyer ng Lamborghini. Sinabi sa kanila ni Bong na naibalik na ang mamahaling sasakyan at pinapunta sila kaagad sa kanyang showroom. Sa kabilang banda, tinawagan din ni Bong si CEO So na nagsabing nakabalik na sa pwesto ang Lamborghini car. Agad na tinungo ng amo ang kinaroroonan ni Bong, ngunit nang tanungin ni Yang Bei kung bakit biglang ibinalik ang Lamborghini na sasakyan, hinampas sina Yang Bei at Dongshik ng 2 tao mula sa likuran hanggang sa nawalan sila ng malay. Nang magising si Yang Bei, nasa trunk na sila ng sasakyan. Sinubukan ni Yang Bei at Dongshik na tanggalin ang mga lubid na nakatali sa kanila. Lumalabas na si CEO So pala ang dumukot sa kanila. Dinala sila sa isang bakanteng pantalan. Doon, nakita nila ang pulang Lamborghini na kotse. Dito natagpuan ni Bong ang mga ipinagbabawal na gamit ni CEO So mula sa pulang Lamborghini na kotse. Dahil naglakas loob si Bong na hawakan ang gamit na ito, binugbog siya ni CEO So. Nang makita ang sitwasyon, si Yang Bei at Dongshik ay natakot. Pagkatapos ay humingi sila ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa nila. Gayunpaman, hindi nagtagal, dumating sa kanila ang mga manggagawa sa pantalan dahil nagising sila sa kaguluhan at sa huli ay nasangkot sa away ang 2 grupo. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Yang Bei na tumakas ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Balak ng kanyang amo na tapusin siya, ngunit doon ay sinunggaban ni Yang Bei ang isa sa mga tao doon. Alam ni Yang Bei na nasa kotse ang masamang bagay, kaya naman, masigasig si CEO So sa paghahanap ng sasakyan para i-secure ang mga gamit, ngunit sa kasamaang palad, walang magawa si Yang Bei tungkol dito. Mula sa ibang lugar, biglang tumakbo ng mag-isa ang lumang sasakyan ni Yang Bei. Iyan ang nakatawag pansin sa mga pulis na karaniwang nagmomonitor sa trapiko. Narito ang nakakatuwa, ang mga ipinagbabawal na bagay na nakadikit sa mga gulong ng lumang kotse ni Yang Bei ay lumipad, pagkatapos ay lumapag sa paanan ng mga pulis. Nang maglaon ay hinabol ng mga pulis at nang mapagtanto nilang walang driver ang lumang kotse, hindi inaasahang itinuro nito ang pulis patungo sa pantalan at pagkatapos, inaresto ng pulisya ang lahat ng nasa pantalan. Nang mapagtantong nandoon ang mga pulis, sinubukan tumakas ng amo ng showroom at agad na hinabol ni Yang Bei ang amo kasama ang lumang kotse ng kanyang ama at ang kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Nagawa ni Yang Bei na iligpit si CEO So. Sa pagtatapos ng kwento, napatunayang hindi nagkasala sina Yang Bei, Dongshik at Cholgu pagkatapos ng paglilitis. Sa kalaunan ay pinalaya sila at pagkatapos noon, dinala siya ng kasintahan ni Yang Bei upang makita ang hindi pa naililibing na bangkay ng kanyang ama. Sa lugar na iyon, ang kasintahan ni Yang Bei ay nagsiwalat ng isang nakakagulat na katotohanan na ibinenta ng ama ni Yang Bei ang kanyang mga organ para bayaran ang operasyon ng ina ni Yang Bei noon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang kanyang ama ay wala sa tabi ng kanyang ina nang ito ay nagkasakit. Lumalabas pala na ang taong palihim na nagbayad ng lahat ng pagpapagamot ng ina ni Yang Bei ay ang ama na noon pa niya kinasusuklaman. Nang marinig iyon, natahimik si Yang Bei.
Sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, nagpa siya si Yang Bei na palayain ang lumang kotse ng kanyang ama at sirain ito. Ito ay isang huling paggalang at isang paalam sa isang masakit na nakaraan. Bagaman ito ay isang sasakyan lamang, ang kotse ay may malalim na kahulugan para kay Yang Bei. Ito ay bahagi ng pinakamahalagang pamana na mayroon siya mula sa kanyang ama at ang sasakyan ay nananatiling nakaukit sa mga alaala ni Yang Bei. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.